Yan na. Okay. Good morning mga kasama ko sa trabaho. Ay, salamat tayo sa Panginoon dahil tayo iningatan niya mula dun sa Valenzuela. Nakarating tayo dito sa Caloocan na ligtas. Sa ating pag-gising, nagpasalamat tayo sa Panginoon. So, naisip ko nga nung kasi doon sa pagdating sa ibang project na ginagawa natin, trabaho lang tayo dito. Hindi tayo nakapagpasalamat sa Panginoon at hindi tayo nakapag-usap patungkol sa Kanya. Ngayon, hayaan mo yung trabaho. Importante, may share ko sa inyo ang salita ng Panginoon sa umaga. Ang Diyos nang bahala dyan sa trabaho na yan. So bago tayo magsimula sa ating pag-usapan ngayon patungkol sa ating, ito yung pinaka natin, mga walang hanggang katotohanan. Ito yung ating pag-usapan ngayon. So bago tayo magsimula, tayo manalangin. Dakilang Diyos na ang tahanan na nasa malangit. Maraming salamat Panginoon sa inyong patuloy na pag-iingat sa amin, pagbigay ng kalusugan. Ano pa Panginoon ay inyo pang patuloy na samahan hanggang sa maghapon na ligtas. Makauwi din kaming ligtas hanggang sa maghapon para kami sa aming kanya-kanya tayo. Salamat sa inyong pag-iingat sa amin at sa banal na Espiritu na siyang patuloy na naghihimok sa amin upang mapag-aralan namin ang inyong salita. Panginoon, sobrang papasalamat ako na inyo akong ginamit sa araw na ito upang ibahagi ang inyong salita dito sa dalawa kong kasama upang maintindihan nila ang kaligtasan na inyong nilaan para sa lahat ng tao. Ito po ang pinagdalangin naman sa ngalan ni Jesus. So, kapon, hindi naman tayo masyadong ilan-ilan lang binabasa natin. So, dito naman tayo. Ang pamagat, ang title ng ating pinag-aralan kahapon, Liham ng Pag-ibig mula sa Langit. Yan, natalakay na natin itong una, tanong dito, ano ang ibinigay ng Diyos upang gabayan ang kanyang bayan? Yan, pinag-usapan na natin kung ano ba ang binigay ng Diyos para gabayan ang kanyang bayan. So, sa ating napag-usapan, walang iba kundi yung kanyang salita. Yun yung ilawan sa ating mga lakad. Yung Bible, yun yung nagtuturo sa atin upang magabayan tayo na magawa natin ayon sa kanyang kalooban. So, dito na tayo, no? Sige, babasa ko sa iyo to, Ben. Ito, basahin mo to, Ben. Tapos, ito naman yun sa kay Brother Danilo. Basahin mo at nating himay-himayin. Sa pamamagitan pa ng kalooban ng tao kaya naisulat ang mga kasulatan, hindi sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ikalawang Pedro. Alam mo? Ang sabi dito, sa pamagitan ba ng kalooban ng tao kaya naisulat ang mga kasulatan? Sa ating napag-uusapan kahapon, di ba? Hindi. Totoo, ang Bible sinulat ng tao. Pero yung tao na yon ay hindi sa kanyang kalooban lang, hindi sa kanyang sarili lang diskarte para naisulat niya yung Bible na yun na ating nabasa. Kundi, inudyukan siya ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu, alam naman natin kung sino yun. Yung Diyos mismo. So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi niya sa Bible, dapat natin paniwalaan. Kasi yun ay hindi sa sariling pag-iisip lang ng tao, kundi galing sa Diyos. Mayroon lang siyang mga taong ginagamit para mailathala ito hanggang sa kasalukuyan para mayroon tayong sunya, magiging guide sa atin hanggang sa ngayon. So, pasalamat tayo na napakabuti talaga ng Diyos. Dahil ang hangad talaga ng Panginoon kasi maligtas lahat ng tao. Kaya ginawa niya ito. So,
Yun yun, no? 2 Pedro 1:21. So, basa naman natin ito kay ano, Brother Negro. Anak kasi ito ng ano, Portuguese. Bakit sinulat ang mga kasulatan sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay sinulat upang tayo matuto upang sa pamagitan ng pagtitiyaga Pagtiyaga. Pagtiyaga. pagtitiyaga at sa Papasigla. ng mga kasulatan ay nagpagkaroon tayo ng pag-asa. Roma. Kita mo. Dahil sa banal na kasulatan, nagkaroon tayo ng pag-asa. Kasi mga tao yung kapanahunan, nung una, yung mga ninuna natin, siguro hopeless sila dahil wala namang nagbibigay sa kanila ng pag-asa na ito. Yung pag-asa kasi, Ben, na Brother Nico, yung sinasabi niya ng pag-asa, napakaganda kasi. Kasi yung pag-asa, although tayo ay magkaroon ng kamatayan dito sa lupang ito, pero sa likod nun, kahit namatay tayo ngayon, pag tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, pagdating niya sa second coming, maroon yung sinasabi, nandoon na yung pag-asa. Ano yun? Yun yung buhay na walang hanggan. Kasi pag binangon tayo, dumating si Jesus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakasarap, di tinalakay natin kahapon. Magkaroon ng bagong langit, bagong lupa, na kung saan wala ng kamatayan doon. Napakasarap pakinggan. Yun yung pag-asa. At kapag tayo nga ay naniwala sa salita ng Diyos, hindi yung sabihin natin, magdududa pa tayo. Hindi naman tayo sigurado kung talagang mangyayari yun. I-assume na natin, talagang siguraduhin na natin na talagang darating si Jesus. At doon sa mga bagay na yun, pag dumating yun, kailangan darating siya para huhusgahan na. Tayo ayon sa ating mga ginagawa, ayon sa ating mga ginagawa dito sa sanglibutan nito. Kung puro kasalanan ng mga ginagawa natin, ay nakatakot yan. Hindi tayo mapabilang din sa pag-asa na sinasabi yung inaalok dito sa banal na kasulatan. Sabi niya dito, binabasa ni Roma 15:4, no? Bakit naisulat ang mga kasulatan? Kailangan talaga. Ang tanong dito, bakit naisulat ang mga kasulatan? Sagot ito, sapagkat anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. May purpose, may dahilan. Kaya pala isinulat ito, kaya talaga may taong ginamit ang Panginoon na binigyan niya sa pamagitan ng banal na Espiritu na magkaroon ng kaisipan na gano'n na isulat dahil para matuto ang lahat ng mga tao. Yan ang pagsasabi dito eh. Upang sa pamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng mga pag-asa. Pero hindi rin pala tayo makakamit ng pag-asa, mga kaibigan, kung hindi rin tayo magtiyaga magbasa nito. Kasi paano natin malaman? Kikinig lang tayo, kukwentuhan lang tayo ni doon. Ay, nandoon na si Jesus. Si Jesus, nandoon na sa Mindanao, dumating na eh. Tsaka, ito yung totoo sa amin. Dito kayo. Linggo pa rin ang ating simbahan. Kain pa rin tayo ng baboy. Kain pa rin tayo ng mga karumal-dumal na yung kasi nabanggit ko lang yun. Kasi yung mayroon talagang ini-specify ang Diyos na pagkain para sa atin. Mabasa natin yung sa Leviticus. Sa Genesis yan mabasa natin. Saka sa Deuteronomy. Hindi lahat ng ginawa niya dito sa libutan ito pagkain. Kasi may mga purpose yan, may mga dahilan. Ang pagkain lang talaga, ang original diet talaga natin, ano lang, fruits at saka vegetable and nuts. Yun yung mga original na pagkain talaga binigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga mahaba ang buhay nila eh. Kita mo, may mga edad sila noon na 930 years.
O wala na ngayon. Mula nung kumain sila ng mga karne, kasi makulit sila after nung paglunok, flood, baka, ngungulit sila kasi wala na rin kasing pagkain ng mga bungang ano noon dahil patay rin kasi lahat ng mga puno, mga fruits. Hindi na nakabunga. Kaya yung mga puno, kaya siguro reklamo sila, alam mo naman tao talaga reklamador. Kaya pinaulanan sila ng mga pogo, kung ano mga ano, pinahintulot yung pagkain pala na kumain na lang kayo ng karne, pero yan ay hindi talaga dapat pagkain. Kasi ang original na pagkain talaga ng puno. Pero may pag-asa, pwede natin baguhin ang ating lifestyle. Pwede na tayong umiwas sa karne. Kaya lang, yung kaaway kasi, yung ating panglasa, inaano na rin na, yan, pag mong kainin, ito talaga mas masarap. Tignan mo, pag may mailatag dyan na gulay, tsaka adobo, kahit manok lang, simple ang adobo lang. Anong unahin damputin ng tao? Adobo. Pero ako, pinago ko na yan. Totoo, kumakain pa rin naman ako ng mga karne ngayon, pero limitado. Kasi sabi kahit doktor, kahit yung mga doktor na 70 Adventist, dapat may limit yung karne, hindi lang basta kain pa talaga maraming karne. Kahit isang piraso lang na. Pero, hindi lahat nga ng karne na laman na pagkain. Kaya, darating din tayo sa punto na yun na malaman din ninyo na ano ba lang ba talaga ang dapat ipakain ng Diyos kung halimbawa kakain tayo ng karne. Para malaman din ninyo. Bago man tayo maghiwa-hiwalay sa mundong ito, hindi na natin alam. Kung mawala man ako, hindi ninyo na ako kasama, at least, naibahagi ko rin sa inyo yung katotohanan para pagdating ng panahon, hindi nyo masisi ako sabihin. Si Kuya Buboy alam pala niya yung katotohanan Lalo nito, matagal ko kasama to pero hindi ko masyadong puro lang kami biroan nito. Pero ngayon, naisip ko, kailangan i-share ko na dito sa inyong dalawa. Kasi hindi ko alam, hindi ko hawak ang buhay ko Baka mamaya bigla akong mawala sa mundong ito. Hindi ko malalabahagi sa inyo, sa kanya. Baka sabihin na ni Pambihira. Mayroon palang darating pala si Jesus. Pero ikaw ba, sumapit ba din sa isipan mo na darating si Jesus sa second coming? Pangalawang pagdating? Oo naman. Narinig mo yun? Oo. Narinig mo lang yun? Pero hindi mo? Oo, narinig ko lang yun. Pero hindi Sa mga na hindi ko pa nabasa sa... Hindi mo pa nabasa? Sa Biblia. Patuloy tayo mag-aral para talagang mabasa ninyo. Kasi naniniwala na kayo. Salamat sa Panginoon, naniniwala kayo na ang salita ito, yung nanggagaling ito sa Panginoon. At yung taong sumulat nito ay tawag nito, inudyukan siya ng banal na espiritu. Hindi sa sariling pag-iisip. Inudyukan siya ng banal na espiritu. So, salamatan natin yung Panginoon na nang dahil dito, magkaroon tayo ng pag-asa. So, isang ano lang tayo, no? Yun. Paano tayo matutulungan ng pagbabasa ng Biblia sa ating araw-araw na pamumuhay? Kita mo? Yes, basahin natin para masagot kung paano na tayo matutulungan ng Biblia sa pang-araw-araw nating buhay. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan. Ito na. Ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Pag sinabing katwiran, yung tama. Hindi tayo gumawa ng lapag sa batas dito sa mundo ito. Kasi ayon sa Bible, ang batas dito sa lupang ito, nakapaloob ito ayon sa batas ng langit. Ibig sabihin, kung bawal pumatay, huwag pumatay. Minsan may mga instances lang kasi na parang accident, may mga insidente na hindi mo sinasadya talaga nangyari yun, pero hindi naman panintulot ng Panginoon sa atin yun kapag tayo ay araw-araw na nanalangin. Iiwas tayo sa mga ganun kasamaan. So, yun. Tinutuwid tayo, tinuturuan tayo, sabi dito, sa pagsasanay sa katwiran. Pag sinabing katwiran, ibig sabihin, legal lahat ng mga gagawin natin. Upang ang tao ng Diyos, pag nakilala na natin ang Diyos, tayo ay magiging tao na niya. Kiniklaim tayo ng Panginoon na kanyang tao. Kapag tayo ay tawag nitong kikilalanin natin siya na mayroon tayong Diyos na tagapagligtas, ay maging ganap.
Pag sinabing ganap din, talagang kumbaga sa ano, wang, almost perfect ka na talaga. Mm. Talagang walang mapipintas sa'yo. Wala. Pero, ang kaaway din kasi araw-araw nandyan, bugbugkal sa'yo. Kaya nga dapat araw-araw din tayo magbabasa talaga para ma-realize natin na, oops, mali na pala yung ginagawa natin. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, na sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 2 Timothy 3:16 hanggang 17. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at ng mga utak sa puto at may kakayahang kumikilala ng pag-iisip at mga hangarin ng puso. Sa mabasa ito sa Hebreo chapter 4 verse 3. Kita mo, kalub-luban, tumatagos sa ating kalanan, parang itak na dalawang talim, parang espada na tumatagos sa ating buto ng salita ng Diyos. Kaya pag ito'y lagi nating binabasa, hindi kailanman hindi mabubura sa ating isipan at laging dala-dala natin ang kanyang salita. So yun yung magtuturo sa atin sa paggawa ng mabuti. Dati tayo sinungaling, unti-unti mong masama pala magsinungaling. Sorry Lord, sasabihin mo na ngayon sa kaibigan mo, Brad, ito talaga yung totoo. Magsasabi ka na ngayon kasi makukonsensya ka na eh. Talaga. Pag magsalita ka na hindi totoo eh. Dahil ayaw, sabi ko, tinuturuan tayo dito. Tinutuwid tayo. Kaya, yung sa mga misis ninyo na mga nagsisilos-silos, pag nalaman nila na bawal pala yung, kailangan pala itong Bible pala yung ituturo sa atin ng kabutihan. At malaman nila na nagba-Bible study tayo rito tuwing umaga bago tayo magtrabaho. Wala na yung pagsisilos nila. So, maraming salamat. Tayo ay binigyan ng pagkataon na mag-uusap at ng konsultan. Tayo manalangin ulit. Maraming salamat Panginoon sa napakaikling panahon na inyong pinagkaloob sa amin na kami po ay nakapag-aral sa inyong salita. Nawa Diyos ay patuloy namin gagawin to sa araw-araw habang kami ng ginagawa upang matutunan din nila ang kung paano sumunod sa inyong kalooban. Patawarin kami Ama, bagamat hindi kami perfect sa inyong harapan, patuloy kami nagkakasala. Ito ang aming hiling at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.